Discuss natin tong past board problem na lumabas noong May 2017. This one is Akim from, or this one is from, ayun, Litons, Problematical Recreation. So dati, reference yon, favorite yon sa MSDA. Wala na gano'ng lumalabas pero hindi pa kasi naubos, kaya possible, um, magamit ulit yun. Okay? Gamitin ulit yun sa susunod na boards. Possible yun. Hindi pa naman ubos Marami pang pwedeng itanong doon sa Litons. Kasi yun, March 2026 nga. March ba? Yeah. Merong mga naulit. Yung dating reference na yung sa FEIT. Yeah, yung fundamentals ba yun? Engineering. FE. Ayun, may naulit dun. Ilang beses kinuha ng problem 5, 6. Yun. Malulukso mo talaga. Pero ito, iwasan niyo yung look spam. Intindihin na lang yung paano i-solve, no? Dali lang din naman. So, ito yung mismo sa CRF ng May 2017. So, ito yung sa Liton. So, you and a friend spot a loose $20 bill simultaneously. Okay? And agree to an auction in which you write down your bids and compare them. So, higher bidder gets the $20 and pays the other the amount of higher bid. So, magkano yung na-bid ng nanalo, yun yung bibigay sa kanya. No? Ayun yung parang bibigay niya sa natalo. So, tie bidders split the 20. So tig sa 10 sila. So, how much do you bid? So, saan dito yung may mas malaking profit? Ganun lang yung tanungan. So, ito ay chapter 2 ng Litons. Ito yan, reference. So, ano ba yung nasa chapter 2? Yan, first loots. Okay, so problems requiring careful analysis and logical deduction. So yun, logic to. Ganito may mga tanungan sa MSTE. O, sige, so gawa natin ng table, no? Tapos dito na tayo gumamit. Actually, ito pala yung choices, no? Ito na lang gamitin natin kasi may choices. Kasi pag lumabas to, may choices din naman 'Di ba? Sa board exam may choices din naman. Sige, so gamitin natin yan. Ang pinagkaiba lang, $20 to. Dito, 200 pesos. Ayun lang naman pinagkaiba. Okay. So, higher bidder gets the 200 and pays you the amount of the higher bid. Okay, so tie bidder split at 200. So, how much do you bid? So, umpisa natin sa 120 tas 150 tas... Okay. Umpisa natin sa mataas. So, doon tayo sa 200. Kapag ang bid mo, your bid, your bid na amount, tapos ano yun, pag nanalo ka, say pag nanalo ka, ano yun, may babayaran ka, di ba? So, paano, okay, amount you get, or ano ba, amount to pay, okay, to pay, yung ibabayad mo, tapos ang makukuha mo to get is, yun na lang, ay ganyan, gawin natin, no? So, mga ilan to, 4. Ito na lang gamitin natin. Ano yun, may naligaw. Ay, di ako makakopya. Anyway, ganito. 4 sa 2, 3, last 4. Oh, ayan. So, pag nag-bid ka ng 200 pesos, tapos pababa ka, 150, tapos 120, and 999. Okay? So, again, ito ay kapag ikaw lang nanalo, you bid and you bid tapos nanalo ka. Assume na ikaw panalo lagi sa mga ano na to.
Okay, so nag-bid ka ng paano ulit yung ano sabi? High bidder gets the pala, high bidder gets 200 yung full amount and pays the other, yon, the amount of the higher bid. Parang iba yung wordings dito ah. O di ba pays the other, pays you. So ibig sabihin ikaw yung natalo. Pays you the amount of higher bid. So, ayan. So, tie bidder split 200. Then, how much do you bid? So, okay, if tanalo ka, bibigay mo yung buong yan. Kasi yun yung binid mo eh. So, you get nothing. Di ba? O kapag your bid naman 150, ibabayad mo sa ano, yung buong 150 sa kabila, 150. So, matitira sa'yo 50 na lang. O kapag 120 naman, binid mo. So, buong yan ibibigay mo magiging ilan? Buong yan, ibibigay mo 120, so makukuha mo ay 80 na lang. 200 lang kung nagano pa. Joke lang. So, if yan, yung bid mo ay 99, so pag nanalo ka, kasi 'di ba ano lang 'to? Syempre 200 lang naman, 'di ba? So, ayun. So ano, malapit sa kalahati dapat ang ibid mo. Kasi pag kalahati, pag tas pares kayo, di ba? Tie bidders, 100, eh di parang ganun lang din. Tig 100 kayo. Pero pag binawasan mo isa, and then nanalo ka, again, nanalo ka, so ang ibibigay niya sa'yo, ay bibigay mo sa kanya ay 99 pesos, 99 cents. Grabe naman yan. Katipid. Tapos ang makukuha mo ay nadagdagan ka ng centavo. Parang nangyari 100 pesos, 'di ba? 0, 1. Wait nga, double check nga. 200 tapos bawas mo 99 pesos, 99 cents. So, 100 dagdag ka lang na piso. Eh paano pag ano? Ay, ito na lang kasi yung ano eh, pinakamalapit eh. Okay, kasi kapag binabaan mo pa 'yan, mga ano pa pwede mas mababa? Wala na. Ito na yung lugi ka na dito eh, 'di ba? Malulugi ka na diyan kapag bumaba ka pa sa 100. Ayun, pag 100 sakto lang sila, 'di ba? Pag 100 lang ayun, tabla and nanalo ka, edi tabla lang din kayo. 100 sa iyo, 100 sa kanya. 100 sa kanya, 100 sa iyo. So ito lang yung sobra mo. Isang sentavo. Ayun lang, 1 centavo lang yung dagdag. Kasi pag binabaan mo pa nga yan, 98. Sabihin natin 98 pandagdag. 99. Sige, babaan natin 98. So, babayad mo sa kanya ay 98. Pero, mananalo ka ba doon? Most likely, mananalo ka ba dyan? Pwede siyang mag-bid ng 99 eh. 'Di ba? So, ito yung mga matataas. Assume na ikaw yung mas mataas doon. So, 98 bayad mo. So, meron ka 102 sana. Kung ay, mananalo ka. Kung ay, panalo ka. So, yun lang naman. Higher bid. Ano ba? Di ba madalas kapag ano, nagbe-bid ka? Ano ba, nakapag-ano na ba kayo sa auction? Sa mga laro-laro? So, yun. May certain na parang initial doon na magsa-start ng bid. So, ayun. And then, that's it. Kaya, ito yung pinaka mas kikita ka ng 1 centavo. Centavo. So, ayun. That's it for this problem. We learned something. So, ibig sabihin dito, eh di ano din, that is 9.9. 9 pesos 99 cents. So, kung ano, kung may eksaktong ganun na ano, tag na to, denomination ng money, coins. So, ayun, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.